Headliner today on Noted by the Spokes, Senator Amy Marcos denies claims that she was behind an alleged move to oust Senate President Tito Soto. Tingin niyo, sir? Talaga itong walang katapusan tong kuna to no? Kasi sabi nga ni Senator Lacson, it's a continuing crime, sabi. Hindi natin malaman kung kasi very slim yung margin doon di ba? Ilang boto lang ang kailangan. Kung one But I or think, two. palagi ko, hindi ako naniniwala na Senator Amy ang behind. I don't think she will do that. I think yung sinasabi nilang dahil natanggal siya as Foreign Relations Committee Chairman. Masyadong obvious yung move Hindi siguro, I don't think. Baka maraming factors, no? Maraming factors siguro diyan. Yung umiikot diyan, yung lumabas na draft committee report, di ba? Na nire-recommend ng Blue Ribbon Committee. Tatlo ba yun? Tatlong senators, di ba? Ang sinasama nila, supposedly. Yun, si Chichi, si Joel, saka si Senator Jinggoy. So, ay yung mga yun, siyempre, baka yun ang siguro, yung iba nagsulsulo. Tingnan mo, kasama natin, hindi maproteksyonan ng leadership. Ibig sabihin may instability dahil nga binanggit yung mga pangalan nila. Most likely, palagi ko, isa yun sa nag-trigger ng Pero yung isa rin, ang tingin ko kasi ang kwento na naririnig natin is that also, there's a point na meron ng majority yung minority ngayon. So with Senator Lauren agreeing daw to become the Senate President. Tapos, nagtawag ng Malacanang. As expected. Di ba? Alam nga naman, ganyan upuan lang nila yan. In all administrations, pag Malacanang ang nag-intervene. Pero wala naman tayong concrete dyan. Kung magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome. Kamusta kayo? Sana po ay sa mabuti kayong kalagayan. At alam po natin na ang buhay po sa Pilipinas ay mahirap. Mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap ang hanap buhay. Maging po yung business, mahirap din sa Pilipinas kasi nga matumal sa ngayon. Dahil nga siguro sa ang ating mga kababayan na nagtitipid. Ang inuuna nila ay yung pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain. Kaya po ang negosyo mo ay yung mga tulad ng non-food, mga damit, RTW, parang very challenging, na makabenta araw-araw. Kailangan masipag ka mag-sell stock, Okay? Pagka ganun po, talagang mag-alala ka. Siyempre, lalo pag nagbabayad ka ng pwesto, medyo mag-worry ka, kung paano ka makabayad ng pwesto. Magkakaroon ka ng mawawalan ka ng kapayapaan o peace of mind dahil sa pag-aalala. Sana po kayo mga kababayan sana po kayo ay lagi mag-ingat. Okay? Sapagkat ito po ang ating bansa, talagang masasabi natin na bagamat masaya ang mga Pilipino sa kabila ng unos, nahangiti pa rin, nakakalungkot kasi nga, di ba, ngayon ay February na. Okay? Iniisip natin summer na. Nasanay tayo na pag February na, summer na. Di ba? Doon po sa probinsya, katulad ng lugar na sa ano ba yun, yung Binaha kamakailan, binaha yung Iligan City, nalubog sa baha. Tapos nakita doon sa video, sa picture, merong flood control na nasira. Wala man lang bakal. Okay? Nakakalungkot na hindi pa tapos ang problema natin sa flood control, sa corruption, sa flood control. Ito na naman, mayroon na naman na bulgar na flood control na nasira at hindi na pakinabangan, hindi man lang nakatulong sa ating mga kababayan doon sa Iligan City, na may perwisyon ng baha. Nakakalungkot mga kababayan kasi nga ay sa ngayon parang pakiramdam ko nalihis na, tumahimik na,
nalimot, nababaon na sa limot itong issue sa flood control. Kaya kalaan nyo ba naman ha? Ay wala na. Ha? Ang issue ngayon, mainit na issue ngayon ay impeachment ni VP Sara. O kahapon may nagsampa na naman ng panibagong impeachment. Pangatlo na. Mga pari. Yung sinasabi na tawag nila clergy. Samahan ng mga madre at pari. Ano ba yan? Nako. Itong ating mga church leader, no? Sa halip sana na manguna, ay manguna para magkaroon po ng kapayapaan, turuan ng magandang ugali, matakot sa Diyos, ang kanilang membro, mahalin ang kapwa, mahalin ang trabaho, mahalin ang bansa. Okay? Ay ito po yung ating mga church leader, Catholic church leader, sila po yung nangunguna, imbis na maging example ng kapayapaan, ng unity ng mga Pilipino, ito sila. Okay? Sumasali sa politika. Tapos sasabihin nila ay ito daw ay tawag nila ay para daw sa accountability ang kanilang ginagawa. Kayo ba mga father and mother, tinatawag pari at madre, kayo ba bilang church leader, naisip nyo ba ang inyong accountability sa inyong mga membro? Accountability para sila ay turuan ng takot sa Panginoon Diyos. Accountability niyo para turuan na magkaroon sila ng pagmamahal sa kapwa. Accountability ninyo bilang mga pare o church leader para turuan ng inyong mga membro na mahalin ang bansa. Sa halip na makisali kayo sa politika na naging sanhi ng pagkahati-hati. Okay? Naiisip niyo ba yan, mga padre, mga madre? Naiisip niyo ba yan? Di ba dapat kayo bilang church leader na tinitingala ng inyong mga membro, dapat turuan ninyo inyong mga na tagasunod na matakot sa Diyos, huwag gumawa ng krimen, huwag pumatay, huwag mamababae, huwag magnakaw. Turuan ninyo sila ng i-share ninyo ang salita ng Diyos na maintindihan nila. Ang tamang doktrina, i-share ninyo. May pagkukulang kayo kaya marami pong magnanakaw, maraming krimen sa ating bansa kasi nga itong mga church leader natin, lalo na itong Catholic Church, masyado pong malambot, masyadong mababaw ang kanilang devotion para turuan ang kanilang membro, i-share ang salita ng Diyos. Kaya nga ako dati akong Catholic dahil sa discouragement, lumipat na po ako ng ibang church. Ayan po. So mamaya pa mga kababayan, pag-usapan po natin yung issue sa flood control kasi nga pakiramdam ko ay unti-unti na po nababaon sa limot. Okay? Pati po itong issue sa napabalita na pornada na pagpapalit ng Senate leadership. Mamaya po. Pero bago yan mga kababayan, ito muna. Naglabas po ng statement itong Chinese Embassy, patungkol po dito sa sagot yata nila ito sa pagdeklara ng persona ng grata laban sa ambasador ng China sa Pilipinas. Ito po ay mga opisyal ito ng Kalayaan Municipality. Okay, ito sabi galing po ito ito po ay pinost, galing po ito sa page ng Chinese Embassy
dito sa Manila. Okay, ito po, the statement by a spokesperson of the Chinese Embassy. The so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata in the municipality based on the principle of reciprocity. The individuals involved of fabricating and said resolution are not welcome to enter China, including Hong Kong and Macau. Sino-sino ba ito mga tao na hindi welcome? Pag sinabing hindi welcome, ikatumbas din po yan ng personal ng gata. Parang ganti ito ng China dito sa mga official na ito ng Kalayaan Municipality. Sino ba ito? Number 1, 16 ito. 16 na individual. Number 1, Belshazzar. Belshazzar S. Alindogan. Maurice Philip Alexis S. Albaida. Nonilon B. Balbunten. Noni S. Corpus, Roberto M. Asiado, Hubert B. Liaban, Francis P. Polizon, Marilo S. Balis, Monico A. Abogado, Eugene B. Bito Onon, Hermoso A. Ornopia, Tresili Surgeon R. Malapayabas. Arcel A. Bilidan, Vicencio R. Milan, Alan D. Deliosa, and Mary Cristina J. Lagrosa. So yan po ang 16 individual na membro yata ito ng konsiho ng Kalayaan Municipality. Oo. Okay? So, yan po nabanggit po dito mga kababayan na ito daw po ay may kinalaman dun sa pag-adapt ng resolution noong 2023 at 2026. Okay? Declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata. So, parang ganti ito ng China mga kababayan sa ginawa nitong ating mga kababayan dyan sa Kalayaan Municipality. Okay? Bawal na po kayo. Hindi na po kayo welcome. Hindi na po kayo welcome sa Hong Kong at Macau at maging sa mainland China. Hindi na kayo welcome. Okay? Sa kanilang lugar. Kung meron kayo kamag-anak sa Hong Kong na gusto yung dalawin, wag na kayong pumunta kasi baka pagka kayo po'y kukuha ng visa, halimbawa, dyan sa Chinese Embassy, baka hindi kayo mabigyan. Kasi ang pangalan ninyo ay nasa database naman, database na po yan ng Chinese Embassy, sigurado ako. Okay? So, yan po So, ito mga kababayan kasi po, itong issue sa pagpapalit ng Senate leadership para naging para bang nagiging circus. Naging circus. Kasi di ba kamakailan napabalita na magkakaroon sana ng pagpapalit ng Senate leadership kaso na pornada at nagkaroon ng parang parang comedy show doon sa Senado. Di ba nga nag-preside itong si Loren Legarda at tinawag na Madam Senate President. So akala nung iba, maging ako mismo, akala ko nagpalit na nga ng Senate leadership. Yung pala ay parang naging katuwaan lang nila. At habang nag-preside itong si Legarda ay natatawa naman itong ibang senador na membro ng majority. Doon pa lang naisip ko, bakit natatawa sila? Bakit hindi sila seryoso?
Tapos wala doon yung habang nagpe-preside yung si Ligarda, wala yung membro ng minority bloc ng Senado, wala. So nagduda tayo doon. Kaya inisip ko, ito baka ito ay pang-aasar ng majority laban sa minority bloc. Parang ganun nga mga kababayan. Parang ganun nga. Dahil siyempre hindi nagtagumpay ang kodita, ay inasar na lang ng mga majority senator ang membro ng minority bloc. Ganun nga, tama nga ating hinala. Kasabay niyan mga kababayan. Naglabasan naman itong mga report, bulong-bulungan o chismis. May nasagap tayong bulong-bulungan, chismis. Dahil daw, kaya napornada itong pagpapalit sana ng Senate leadership dahil nakialam, di umano, ang Malacanang. Meron daw isang taga Malacanang, membro ng gabinete na tumawag sa senador. Baka kay Tito Soto. Dahil dyan, siyempre, dahil nga nakialam, yun po ayaw natin. Kaya lang siyempre, dahil ang ating nasagap hindi naman siya, hindi naman siya confirm. Sabi ko nga, bali-balita lang naman hindi siya confirm that time. Sabi ko nga, kung totoo man, hindi po maganda na ang Malacanang ay nakikialam sa Kongreso, sa Senado. Okay? Dahil lang gusto natin sa Senado, maging sa lower house ng Congress, upper house, yung Senate, gusto natin ay makapag-perform sila ng kanilang mandato na walang nakikialam. Hindi nakikialam ang Malacanang. Kasi pag ganoon po, kapag nakialam na po ang Malacanang sa ating Congress, nasaan na ang pagiging independent? Nasaan na pagiging independent ng Senado, ng Kongreso kung ang Malacanang nakikialam? Di ba? Gusto natin ang Kongreso, ang lower house, ang Senado ay magkaroon ng checks and balance. Makapag-perform sila ng kanilang trabaho, ng kanilang mandato na hindi nakikialam ang Malacanang. Tulad po niyan nabalitaan natin, tayo po nalungkot. Bagamat hindi confirm. Tayo po nalungkot sapagkat parang umaabot na ang galamay ng Malacanang ay umaabot pati hanggang Senado. Di ba? Tapos naglabasan pa ito Naglabasan pa ito mga komento nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Okay? Sabi niya dito mga kababayan ito naman ay isang article. Sabi dito sa article na ito. Okay? Dahil nga hindi natuloy ang pagpapalit ng Senate leadership. Sabi dito sa isang article, huwag kayong mag-alala, SP, ibig sabihin SP Soto, Senate President Soto. Sabi, ulitin ko huwag kayong mag-alala, SP Soto, yung arresting team naka-standby na. So, ibig sabihin, arresting team naka-standby na para arestuhin itong si Jinggoy, itong si Escudero at si Senador Villanueva. Kasi nga, di ba, napabalitan na sila ay sasampahan ng kaso. Dahil di mano sa kanilang involvement sa flood control. Okay? Ganun pa man, mga kababayan wala problema doon kung talaga involved sila. Kaya lang ayaw natin itong style ng ombudsman
na parang nananakot. Parang tinatakot ito mga senador na bubuto para magpalit ng Senate leadership. Oh? Kung ating unawain na sinasabi, ulitin natin para maintindihan. Wag kayong mag-alala, Espisuto, yung arresting team naka-standby na. Ombudsman Boyeng Rimulya. Para tinatakot. Di ba itong ombudsman, independent yan? Bakit parang feeling nitong si Ombudsman Boyeng Rimulya? Kung totoo ito, itong article na ito, Boyeng. Kung totoo ito, ang Ombudsman Boyeng, Kung hindi, pasinungalingan ninyo, Kung totoo ito, si Boyeng, Ombudsman, dapat yan independent. Parang feeling niya, DOJ Secretary pa rin siya. Ngayon, dahil sa mga ganong komento, pangingialam sa proseso ng isang government body na may sariling mandato, tulad ng Senado, parang lumalabas ang Malacanang, hawak ang lower house ng Kongreso, upper house ng Kongreso, yung Senado, hawak ang DOJ, hawak pati Ombudsman. Paano na ngayon yan? Paano ngayon nalabas ang transparency? Paano ngayon nalabas ang katotohanan sa kanilang pag-iimbestiga, lalo kapag kanilang kaalyado ang iniimbestigahan? Paano tayo makakaasa ng patas mula sa mga taong ito? Di ba? Nakakalungkot na parang gutom sa kapangyarihan itong mga taong ito, no? Na akalaan nyo ngayon na tayo nakakita ng ombudsman na ganon, nakikialam sa issue ng hindi naman niya jurisdiction. Labas sa kanyang jurisdiction. Di ba? Pati nga yung ICC warrant di umano na mayroon daw arrest warrant si Bato. Laging nagbibigay ng komento si Boyeng. Ombudsman kay. Hindi ka ba nahiya yan, Boyeng? Kung totoo itong article na ito, Nakakalungkot kasi nga mawawala tayo ng tiwala yan sa mga ahensya ng gobyerno na dapat ay nanatiling independent. Okay? Okay? So ito mga kababayan ito kasing blood control, di ba napabalita kamakailan na itong Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson ay plano na maglabas ng committee report. Okay? Kasabay nung nauna pala ang balibalita na maglalabas na ng committee report ang Blue Ribbon Committee, at doon sa report na nag-leak daw, sabi ay doon nakalagay, kasama doon ang pangalan ni Jinggoy, ni Cheese, nitong si Villanueva. Tapos ay may nag-withdraw kasi meron ng pumirma ng 3 senador sa resolution na yon o sa committee report na yon. Okay? Nag-withdraw si Gatchalian, si GB Ejercito. Sino pa yung isa? Nakalimutan ko na. 3 sila nag-withdraw ng si Subiri. Okay? Nag-withdraw ng signature. Dahil ang sabi daw ay parang nakukulangan pa. Okay? Ngayon, sa akin palagay, mga kababayan, kasi nga pinapalabas ni Lacson na yun daw po ay nag-leak lang. Parang hindi pa final. Okay? Sa akin palagay, doon sa sinabi na nag-leak daw, sa akin palagay, hindi po totoo na nag-leak yun. Ginawa yun, para malaman, mapulsuhan ang saloobin
ng mga kapwa senador kung sila ba ay satisfied sa report. At kung sila satisfied, pipirma sila. Pero dahil binawi, at hindi pa nakalikom ng sapat na pirma, binawi ang signature, tapos pinapalabas ngayon ng committee chairman ay nag-leak daw. Hindi daw yung final. Sa akin palagay, yun po ay sinadya na i-leak para malaman ang pulso ng mga kapwa nila senador kung okay ba. Kaya lang parang dahil nga may pumirma, binawi, tapos hindi nakakuha ng 11 signature, pinapalabas ngayon na nag-leak. Di ba mga kababayan? Yan po ang aking palagay lang naman. Kasi nga, parang imposible na mag-leak yun. Tapos babawiin yung 3 signature ng 3 senador. Di ba? Ay nakakapagduda siyempre. Kaya sa ating palagay po, hindi po totoo na leak yun. Yun po sinadya malamang. Okay? Ngayon, dahil nga sa ating palagay, mga kababayan, kaya sa ating palagay, dahil nga ang nakalagay doon sa report na yon ay mga senador lang, hindi kasama yung pangalan ni Martin Romualdez, kasi nga tayo bilang taxpayer, mamamayan, hindi po tayo naniniwala na walang kinalaman si Romualdez. Tayo po naniniwala na si Romualdez ay kasama sa usaping ito, kasi nga hindi tayo naniniwala na si Saldico lamang ang nag-maniobra nito, na walang alam si Romualdez. Tapos wala siya sa report ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, binawi o pinalabas na nag-leak. Tapos ngayon, balibalita na baka ilalabas na. At doon sa report na ilalabas ay kasama na di umano ang pangalan ni Romualdez. Okay, ngayon, ito naman si Boying nagbigay ulit ng komento. Ito nilabas ito ng TV5. So, confirm ito. Kung yung kanina nabanggit ko ay hindi tayo sigurado, no? Kasi galing lamang sa isang article. Ito, article mismo ng TV5, sabi dito Ombudsman Remulla sa nirevise na Blue Ribbon Report, that's politics. Wow! Politika raw ang dahilan kung bakit nirevise ang committee report ng Blue Ribbon. Masyadong active si Boying, Masyadong active si Boying sa politika. Hindi niya na ito saklaw. Labas na ito sa kanyang jurisdiction bilang ombudsman. Boying. Labas na po ito sa inyong kapangyarihan. Labas na po ito sa inyong jurisdiction. Para feeling nyo kayo ay nasa politika pa rin. Okay. Ito mga kababayan doon po sa lumabas na balibalita na udlot na pagpapalit ng Senate presidency at napabalita na mayroon daw taga-Malacanang ang nakialam, this time, parang totoo nga ang aking hinala sapagkat mismo dito mismong si Senator Marcolita ay nabanggit niya na mayroong galamay ang Malacanang doon sa naudlot na kudita sa Senado. Ito po, pakinggan po ninyo ang sinabi ni Senador Marcolita dito sa pagharap niya sa isang interview ng The Spokes ng Billionaire Channel. Okay? On another topic, Senator, ano nangyari dun sa Senate Minority Report?
kasama kayo sa pumirma doon with Senator Amy and ilan pa, 6 others, kung di ako nagkakamali. So, ano na nangyari? Ni-release and then wala na, that's it. Hindi, sabi kasi release nila, lang, we cannot take that up because it's only a minority report. Our rule says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ng ganyan. So, merong 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam kung alin talaga. So, wala bang na-present na final committee Nabasa ko yon but wala pang final report. So The wala final pa. report will be Draft pa lang, subjected for adoption and then it will be defended in the plenary. In the committee level first, di ba? Naku, exciting So, ano na ba? naman Kung doon. natuloy ba yung Attorney Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi ko alam kung ano ang magiging direction namin. Kasi majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So we'll burn that Kasi bridge when we get there. Mukhang, ibig sabihin, hopeless ba kayo maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? Sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, it's more, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests? Sa amin, Yes. sa Senate. Currently, Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami-kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Gandun lang muna ako. Ibig sabihin, kung may seasonings, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga... Meron, kasi ang ideal Senate kasi, like sana, a functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Yes, sir. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So ayan, yan po ang pahayag ni Senador Marcolita. Ngayon, mga kababayan, dahil dyan sa sinabi ni Senador Marcolita, nabuo ang ating hinala na totoo nga. Hindi lang natin ma-confirm kung sino kasi nga ang balita dito sa aking nasagap na chismis. Ayon dito sa aking nasagap na chismis, ang taga Malacanang di umano na tumawag o kumontak sa mga senador ay si Ralph Recto. Di umano. Si Ralph Recto. Ngayon, kung totoo yan kung totoo yan ang sinabi ni Marcolita at yung nasagap ko na report, ay masasabi natin na takot ang Malacanang kung mangyayari na magpalit ng Senate leadership ang Senado. Takot sila. Bakit sila nakialam? Siyempre, kung halimbawa, nagkaroon po ng change leadership sa Senado, siyempre magpapalit din po dyan ng committee chairmanship ang Blue Ribbon. At malamang, babalik si Marcolita sa Blue Ribbon Committee. At pag bumalik si Marcolita sa Blue Ribbon Committee bilang chairman, katulad ng laging madalas sinasabi nitong si Marcolita, na hahabulin niya ang big fish dito sa flood control na ito. Hahabulin niya. Okay? At sa aking palagay, dyan po takot ang Malacanang kung bakit sila nakialam sa Senado. Dahil pag si Marcolita ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, wala po siyang sasantuhin.
Kahit umabot sa Malacanang, wala siyang sasantuhin. Wala. Ha? Sa aking palagay po, diyan natakot ang Malacanang. Itong hinihinala natin na big fish na si Romualdez, halimbawa, pag si Marcolita ang magiging makabalik sa Blue Ribbon Committee bilang chairman, sigurado ako, aabot doon. Lahat ng mga pinagsasabi dyan, ng mga witness, nasagap ng mga testimonya din sa Senado, naniniwala ako na iisa-isahin ni Marcolita yan. Katulad ng sinabi ni Gutisa, sinabi ni Saldico. Yung sinasabi ni Lacson na 67 na contractors na hindi naman pinangalanan ni Lacson kung sino-sino yung mga yun. Wala na. Maging yung ibang mga contractors na hindi naman napanagot, di ba? 15 yun eh. 15 yun, ang binanggit ni Pangulong Marcos, pero ang nakasuhan lang, si Diskaya. Sa ngayon. Yung 15 o yung 14 nasaan? Di ba? Ano nangyari doon? Di ba? Kaya tayo po ay dismayado dito sa pag-handle ng Senado ni Soto at ni Lacson sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya gusto natin magpalit ng Senate leadership para mapanagot ang tunay na mastermind sa nakawang ito, trilyong piso ang nawala. Tapos ganito lang ang ating babalitaan. Kamay ng Malacanang abot hanggang Senado. Galamay. Takot po ang Malacanang dito kung bakit.